Kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbasa, Scorpio. Tayo ay magkokonekta sa mga enerhiya para sa susunod na mga oras at mga araw. Laging kunin lamang ang tumutugma o applicable sa iyong sitwasyon. At isaalang-alang din ang iyong lunar sign at ascendant sign dahil may ipakikita pa ang mga ito na higit sa kung ano ang darating. Titingnan ko ang enerhiyang iyon, kung ano ang nakasulat sa langit para sa iyo sa susunod na mga oras, at kung ano ang ipinakikita ng iyong mga gabay. Alam mo, malaki ang kinalaman nito sa iyong esensya, hindi ba? Dahil iniimbitahan tayo nito sa pagbabago sa pamamagitan ng kung ano ang maaaring maging panahon para pakawalan ang luma at maghanda para sa isang bagong yugto. Dahil matatagpuan mo sa pagpapakawala na iyon, sa pagpapaalam na iyon, ang kung ano ang maaaring maging tiyak na kalayaan upang kumilos, upang gumalaw, at upang gumawa ng mga desisyon ng tiyak. O gaya ng sinasabi sa atin ng iyong esensya, ang iyong arkana, na siyang death card, ang posibilidad na magbigay ng espasyo para sa bago sa pamamagitan ng pagpapaalam sa mga bagay na hindi na nagsisilbi o naunawaan nating tapos na ang siklo. At nagbubukas ito ng landas para sa mga oportunidad na literal na kailangang paghandaan para sa mga bagong yugto. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa atin ngayon ng mga anghel. Alala ko sa iyo na dahil ito ay mga pangkalahatang pagbasa, maaaring minsan ay tumutugma sa iyo, minsan ay hindi. Ngunit kung gusto mong talakayin ang iyong particular na kaso, magagawa mo ito sa pamamagitan ng isang personal na konsultasyon sa akin. Magagawa mo yun sa pamamagitan ng pag-aayos ng schedule sa website. Nakikita mo rito palagi sa video ang address ng page. At mayroon ka ring nakapaskil na komento sa iyong sign na direktang magdadala sa iyo sa page sa pamamagitan ng link na nakikita mo roon. Bueno, ang Six of Cups ay may kinalaman dito. Marahil sa mga araw na ito, sa anumang personal na dahilan, sa anumang particular na dahilan, iniisip mo ang isang tao na sa paanuman ay may kahulugan sa iyong nakaraang buhay at marahil ay gumagawa ka ng napaka-konstruktibo at napaka-personal na trabaho tungkol sa pagpapaalam hindi lamang sa tao. Kung iyon ang kaso, kundi pati na rin sa mga kaisipang maaring maglagay sa iyo sa sitwasyong iyon sa pamamagitan ng pag-iisip sa taong iyon at pag-iisip sa mga karanasang iyon. Marami itong sinasabi tungkol sa personal na trabahong iyon. Gaya ng sinasabi ko sa iyo, particular sa pagpapakawala, sa pagpapanatili lamang ng mabuti, hindi ba kasama ang mga alaala na nagpapalusog, na nagpapakain sa kaluluwa at nagpalago sa iyo at iwanan ang nakaraan sa lugar kung nasaan ito. Literal, hindi ba huwag itong gawing romantiko o idealisa dahil hindi ikaw ang parehong tao at hindi rin ang konteksto sa nakaraan. Kaya bueno, ito ay isang sandali upang yakapin ng tama ang espasyong ito, upang magbigay ng puwang para sa bago, dahil ito ay tiyak na magdadala ng mga bagong kaibigan, mga bagong relasyon, hindi lamang mga oportunidad. Marahil sa prosesong ito ng pagbibigay ng espasyo sa isang bagay na bago, maaring makita mo muli ang mga taong naging napakahalaga sa iyo sa nakaraan, ngunit hindi mula sa isang particular na romantikong intensyon. Marahil maaari itong maging kontekstong pampamilya, isang kontekstong pangkaibigan. Nagkataon lang nagkakaroon ng espasyo para doon. Marahil, nahanap ng taong iyon ang sandali para bumalik sa iyong buhay o ikaw para lumapit sa taong iyon o pinagtagpo kayo ng buhay sa ilang sandali. Ang espasyo at oras para kayo ay muling magtagpo at bueno ibigay ang bawat isa sa kung ano ang dapat ibigay sa kasalukuyang kontekstong ito. Merong Four of Swords. Ang card na Four of Swords ay nag-uugnay sa atin sa kung ano ang maaaring maging sandali kung kailan ang Scorpio ay nagsisimulang mapagtanto na ang renovasyong ito ay maaaring mga hulugan din ng paglayo sa mga komplikadong sitwasyon na nagdulot ng tiyak na stress, lalo na ng tiyak na mental na pasanin. Dahil ang proseso ng pagpapakawala ay maaaring nagbago rin sa isang proseso ng mental na pasanin at kalituhan. Kaya ang Four of Swords ay naghahanda sa atin mula sa isang lugar para sa pagbabagong iyon upang mabawi ang enerhiya, upang maayos ang mga kaisipan sa isang preskong paraan. At lalo na dahil ang mga persepsyon na maaring nararamdaman mo sa sandaling ito na nagbabago rin kasabay ng pagbabago ng iyong mga kaisipan ay mga persepsyong naka-align sa isang bagong realidad.
Kaya upang mag-focus sa mental na kontekstong ito na nagpapanibago, kailangan din ang pagkakaroon ng sandaling iyon ng kalmado at may kamalayang meditasyon upang harapin ang kasalukuyang sandali. Kaya tiyak na ang pangangailangan para sa mas maraming oras ng tulog o bakanting oras ay may kinalaman din dito at ginagawa nitong tiyak na mabawi mo ang enerhiya at pisikal na kagalingan. Ang Archangel Michael ay hinihiling sa iyo na pag-aani ng stress. Siya ay nakikialam sa paanoman, kung kaya't siya ay nabanggit sa iyong pagbasa upang tulungan kang linisin din ang mga kaisipang may pasanin. At lalo na kung kailangan mong paghilumin ang anumang sitwasyon mula sa nakaraan, mula sa isang personal na lugar, kung saan kailangan mo ayusin din sa mental na antas ang nagdudulot sa iyo ng mental na pag-iisip sa sitwasyong iyon ng nakaraan. Mula sa kung ano ang maaring maging pagkakasala, mula sa kung ano ang maaaring maging sama ng loob o kahit sakit. Dahil ang Four of Swords ay lumilitaw pagkatapos sakit na isang masakit na pangyayari o ang Three of Swords. Kaya sa tingin ko may kinalaman din ito doon. Dito ay hindi ito tungkol sa paghahanap ng sisisihin o pagdama ng pagkakasala, kundi tungkol sa pag-aaral mula sa sitwasyong ito upang tunay na makapaghilom. At mayroon kang napakagandang card na isang card na nagsasabi sa atin na salamat sa lahat ng ito. Magagawa mong ayusin ang mga kaisipang iyon at ayusin ang mga ito sa paraan ng determinasyong gagawin mo. Ang malinis at preskong kaisipang iyon ay magpapaintindi sa iyo kung paano panatilihin ang determinasyon at magpatuloy upang maghanda para sa mga posibilidad na ito. Dahil tiyak na ang Four of Swords ay isang card na nagsasabi sa atin tungkol sa paghahanda para sa kung ano ang darating. Kaya naman hinihiling sa iyo na maging presko at panibago ang enerhiya dahil may darating at kailangan mong maging alerto. Kailangan mong maging magaan ang isipan, kailangan mong maging aktibo dahil ang Nine of Wands ay nagsasabi sa atin na haharapin mo ang iba't ibang bagay at kakailanganin mong kumilos ng may determinasyon, ng may katalinuhan, ng may talas ng isip, at maging mapagmatyag sa kung ano ang lalabas sa paligid mo. Kung ang isip mo ay nakapako sa mga bagay na hindi naman sulit, imposible na makita mo ang mga pagbabago o ang mga oportunidad na gustong pumasok sa iyong buhay. Tingnan natin kung ano ang ipinakikita sa atin ng mga card ngayon, ang mga Arcana, Scorpio, ano ang ipinakikita nila? Ano ang dapat nilang malaman? Ano ang dapat mong malaman? Ano ang nakatakda para sa Scorpio? Bueno, narito ang card ng The Moon, ang mga perception. Nakikita mo ang mga percepsyong darating sa pamamagitan ng isang may kamalayang meditasyon ay naka-align ng direkta sa iyong intuition. Mayroon kang Two of Swords at ang card ng Eight of Swords. Bueno, maraming mental na pasanin, malinaw, hindi ba? Maraming mental na kalituhan na maaring kasabay ng mga pagdududa. Tingnan natin, ang card ng The Moon ay isang card na nagsasalita sa atin tungkol sa mga perception at intuition. Ngunit nagsasalita rin ito tungkol sa ilang uri ng takot, takot sa harap ng hindi alam, sa kung ano ang hindi natin malinaw na makikita, takot na marahil ay gumawa tayo ng desisyon at malinaw na madama nating nagkakamali tayo, hindi ba? Sa tingin ko, ito ay sandali upang kumilos at magpasya sa ilalim ng determinasyong iyon tungkol sa panukalang maaring dumating. Kahit na, dahil hindi bababa sa dalawang opsyon ang magkakaroon ka, dahil ang Two of Swords ay laging naglalagay sa iyo sa simula ng dalawang landas o dalawang posibilidad. Kaya ikaw ay kailangan magpaggabay sa iyong intuition, sa iyong mga perception, at piliin ang opsyon na iyon na ang sarili mong intuition ang nagdadala sa iyo upang gawin at pagpasyahan. Dahil kung mananatili tayo dun sa mental na siklong iyon na nanggagaling na sa Four of Swords, hindi tayo uusad, hindi tayo makakasulong at mananatili tayo dun sa lugar na iyon kung saan patuloy tayong malilito ng mental dahil mayroong Eight of Swords. Kaya ang Eight of Swords ay isang card na nagdudulot din sa atin ng tiyak na limitasyon at kawalan ng kapangyarihan at muli itong may malaking kinalaman sa isang mental na sitwasyong nagdudulot ng kalituhan. Kaya ang ilan sa inyo ay maaring humihingi rin ng payo sa ibang tao. Ngunit kailangan makita na ang payong iyon ay isang produktibong payo o isang produktibong orientasyon sa harap ng isang mahalagang desisyon. Huwag hayaang punuin ang iyong ulo ng sinumang taong hindi nakakatulong, na walang mabuting intensyon na nararamdaman mo dahil naroon ang card ng The Moon na ang payo ng taong iyon
o ang sinusubukan niyang gawin mo o pagpasyahan mo ay hindi tugma sa iyong determinasyon o hindi tugma sa iyong intuition ng partikular, hindi ba? Kailangan panatilihin ang kapangyarihan at katatagan sa lahat ng ito dahil tiyak na may pagbabago rito at ang mga pagbabago ay nagdadala ng mga sitwasyong nagbubukas ng iba pang landas. Kaya kung minimithi mo ito, kailangan mong muling kumonekta sa kalinawan at lalo na putulin ang mga bagay dahil kung hindi, mauulit mo ang mga isyung nagdulot sa iyo na mahulog sa sitwasyon ng kawalan ng pag-asa, demotibasyon o mental na ingay. Ang Eight of Swords ay ang card na humihiling sa Scorpio na pakiusap, ituon ang iyong mga kaisipan sa kalinawan dahil ang isang negatibong kaisipan, isang magulong kaisipan, ay hindi nagpapaging posible na makapagpasya ka ng maayos. At lalo na, kailangan ding lumaya mula sa ilang mga kondisyon, hindi ba? Na siyang eksaktong sinasabi ko sa iyo, maaring mga panlabas na kondisyon. Ano nangyayari? Maaaring nararamdaman mo na may isang tao na nagsisinungaling sa iyo ng direkta, hindi ba, na nililin lang kanya, at kailangan mong magpasya sa harap ng sinasabi ng iyong panloob na boses dahil nararamdaman ko na hindi ka nagkakamali tungkol dito. Kaya kailangan mag-ingat dahil malinaw na maaaring mangyari na sa harap ng kasinungalingang iyon na marahil ay nararamdaman mo, nakakaramdam ka ng tiyak na kawalan ng kapangyarihan dahil hindi ka makapagpasya o makakilos. Kaya ang lahat ay nakasalalay sa iyo, ang pagbubukas ng iyong sarili, ang pagpapahayag ng epektibo sa kung ano ang nararamdaman mo at muling pakiramdam na ikaw ay malaya. Kaya sinabi ito sa iyo sa unang card. Ito ay sandali kung saan hinihiling sa iyo, malinaw naman, na dumaloy kasabay ng pagbabago upang lumaya. Kaya bueno, iyon ay isa sa mga bagay na sinasabi rin sa atin ng pagbasa. Kailangan kumilos ng may kababaang loob sa lahat, ngunit harapin ang taong ito o harapin ang sitwasyong ito dahil maaring ikaw ay biktima rin ng mga hindi pagkakaunawaan o makarinig ka ng maling impormasyon sa personal na antas. At doon, bueno, may intindihan din ito bilang isang kasinungalingan. Isang taong nagdudulot ng sitwasyon para sa iyo sa personal na antas na hindi masyadong maganda. Kaya, bueno, kailangan mong mahanap ang alternatibong paraan upang ipahayag ang iyong katotohanan at linisin ang sitwasyong ito. Ibig sabihin, linisin ang iyong pangalan o ang iyong pag-uugali, hindi ba? Sa tingin ko, ang ipinapahiwatig din nito sa atin ay maaring dapat kang maging maingat din sa anumang uri ng maling impormasyon mula sa labas. Ibig sabihin, mula sa labas, hindi ba? Hindi sa may nagsasabi ng kasinungalingan tungkol sa iyo o nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa iyong pag-uugali, kundi may dumating na magsabi sa iyo tungkol sa ibang tao na mahalaga sa iyo ng isang bagay na hindi totoo. At kailangan mo ring maging alerto at gising para mapagtanto mo na hindi dapat magtiwala ng labis sa isang tao dahil mahalagang maunawaan kung minsan na ang mensaheng natatanggap ay hindi mahalaga. Depende siyempre sa taong naghahatid nito. Kaya sa tingin ko nanggagaling ito sa lugar na iyon, hindi ba? Wala kang dahilan para akuin ang anumang responsibilidad tungkol sa konteksto ng sinasabi ng taong iyon, ngunit malinaw na maaari itong makaapekto sa iyo. Ang card ng The Moon ay isang card na nag-uugnay din sa atin sa sandaling iyon kung saan tiyak na ang lahat ng ito ay mabubunyag. Hindi lahat ng ito na nararamdaman ko maaaring ginagawa sa iyong likuran o marahil ay nalaman mo na ay lalabas sa isa o ibang paraan. Malalaman mo ito at doon mo rin mararamdaman ang kalmadong iyon. Dahil ang buong sitwasyong ito ay maaring nagdudulot sa iyo ng stress at ikaw, bueno, kailangan mong lumaya mula sa usaping ito. Ito ay isang mahalagang sandali para sa iyo, hindi lamang dahil kailangan mong ipakita ang determinasyong iyon, kundi dahil makakatulong din ito sa iyo na makilala ng mabuti ang mga taong nakakatulong sa iyo, ang mga taong hindi nakakatulong at ang mga taong nagdudulot ng mga nakakalasong ugnayan. Kaya marahil ay iniisip mo ang isang taong walang kinalaman sa kontekstong ito. Hanggat nananatili kang matatag sa iyong paligid, mahahanap mo ang paraan upang muling patunayan ang iyong sarili, kumilos, at higit sa lahat, ang kinin ng iyong karapatan, hindi ba? Na maging taong ikaw ay tunay na ikaw, at malaya kang umalis kung saan mo man gustong hindi na manatili. Kaya ito ay sandali rin kung saan ang ilang mga hadlang, nararamdaman ko na sa pagbabagong ito ay maalis, lalo na kung ang hadlang na iyon ay ang kasinungalingang ito.
Bueno mula sa inyo sa personal na antas ay nalalagpasan na. Oo, tiyak na maaari itong maging isang hindi pagkakaunawaan na lilinawin at na ang damon sa prosesong ito ay malapit na ring ipakita. Maaring nararamdaman mo ito ngunit hindi pa alam o hindi pa nakikita at malapit na rin itong ipakita. Kaya bueno, iyon ang magbibigay daan sa iyo ng mapansin din mula sa isang personal na sitwasyon sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga kaisipang iyon, paglabas sa mental na loop na iyon, at paghahanap ng bago at mas mabuting paraan upang dumaloy kasama ang taong ito. Bueno, at upang masabi ang anumang kailangan sabihin at magkaroon muli ng isang malinaw, mas natural, matatas, at neutral na pag-uusap at linawin ang kung ano ang dapat linawin. Ibig sabihin, ito ay sandali kung saan inaanunsyo rin na may mga bagay na mawawala sa diwa na ang ilang mga paniniwala na mayroon ka tungkol sa mga tao na maaring maging mga taong mayroon kang relasyon ay parang nawawala, hindi ba? Ang mga paniniwala dahil hindi ka na nakadepende sa mga paniniwalang iyon dahil marami ka ng kinikilalang mga bagay. Kaya iyon sa paano man ay hinahadlangan ka rin. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Nararamdaman ko na dahil sa lahat ng ito at sa paggawa mo ng isang mapanuring desisyon, maraming positibong bagay sa iyong buhay ang nagsisimulang mangyari dahil binabawi mo ang mga bagay-bagay. Mayroong isang bagay na kasalukuyang nangyayari na magpaparamdam sa iyo na mas mabuti ka. Kaya ito ay isang napakasayang sandali kung alam mo kung paano ito samantalahin upang kumilos at patatagin ang lahat ng pagbabagong kailangan mo, lalo na kung may kinalaman ito sa isang tao na sa paanuman ay nasa iyong nakaraang konteksto at bueno, ang taong iyon ay maaaring magkaroon ng mahalagang kahulugan para sa iyo at marahil ay naghiwalay kayo dahil sa lahat ng gulo na ito o muli kayong pinagtagpo, mangbuhay sa isang sandaling magkaiba para sa iyo o para sa taong iyon. Kung saan nilinaw mo na ang maraming bagay sa iyong buhay at handa ka na mula sa pagpapalaya na ito na kumonekta sa sitwasyong iyon sa taong iyon. Gayun din kung ito ay ibang usapin, isang usapin na maaring personal sa antas ng trabaho dahil maaring nangyari ito sa isang kapaligiran kung saan naramdaman mong may tiwala ka sa mga taong nasa paligid mo at nagbago ang mga bagay-bagay. At ngayon, kailangan mong gumawa ng desisyon upang makita kung paano magpatuloy, upang malutas ito dahil hindi magandang magtrabaho sa isang kapaligiran ng tensyon kung saan nararamdaman mong pagod ka sa mental o pisikal, maging sa enerhiya. Kaya, bueno, nararamdaman ko na ang magdadala nito ay isang trigger, isang resolusyon ng isang mental na tunggalian salamat sa paglitaw ng mahalagang impormasyong kulang na nanggagaling sa iyong persepsyon. Kaya, bueno, dun sa tingin ko ay pinapahiwatig nito sa atin na ang resolusyong iyon ang nagiging sanhi ng pagbabago sa iyong mga usapin, kaya ipinapahiwatig nila sa iyo kung ano ang isang bagong siklo. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa atin ng mga anghel. Bueno, ang Archangel Raguel ay nagsasalita sa atin tungkol sa justice. Nakakaintriga. Siya ay nagdadala ng katarungan at pagkakasundo upang balansehin ang lahat ng enerhiya sa iyong paligid. May tension sa iyong paligid, malinaw, hindi ba? Ang aking presensya ay nagdadala ng resolusyon sa mga tunggalian na mayroon ka sa paligid mo. Nakakaintriga. At gabay patungo sa pagkakaunawaan. Bagamat ang mga tensyon ay maaaring magmukhang hindi mapagtagumpayan, tandaan na laging posible na mahanap ang balanse. Kaya hinihiling ko sa iyo na tawagin mo ako kapag kailangan mong ibalik ang kapayapaan dahil sama-sama nating dadalhin ang katarungan at pagkakasundo sa iyong buhay. Ngayon, muling lumilitaw ang justice sa diwa ng bigat ng mga aksyon ng mga tao. Kaya sa tingin ko ay mayroon din kapalit dito patungkol sa pagkilos, hindi ba? Kapwa para sa iyo at para sa mga taong sangkot sa usaping ito. Ang resolusyon ay nangangailangan ng paggawa ng desisyon mula sa iyong panig. Maaring ito ay isang masakit, ngunit napakahalagang desisyon. O isang desisyon din na magmamarka ng katarungang ito. Kaya maghanda ka, dahil may mga darating na kawili-wiling mga bagay para sa iyo.